Magandang gabi po, ito ang Hero TV Primetime Balita. Ako po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ako po si Henry V. Nicolas. Para sa detalye ng mga balita na ayon raw sa mga international law ang kilos ng Pilipinas sa karagdagang sakop ng ating bansa. Kaya wala itong nakikitang paglabag sa kahit anong aspeto. Ito ang binigyang diin ng National Security Council kasunod ng pag-alma ng China sa katatapos lang na joint patrol ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa karagdagan ng balita, narito ang aking report. Muling nanindigan ang Pilipinas na walang kahit anong nilalabag ang bansa sa katatapos lang na pagpapatrolya ng Pilipinas at Estados Unidos kamakailan sa West Philippine Sea. Matatanda ang nagsagawa ng Combined Air Patrol ang Philippine Air Force at US Pacific Air Force bilang bahagi ng 3rd Maritime Cooperative Activity o MCA sa ating Exclusive Economic Zone, bagay na tila hindi nagustuhan ng China. Sa pahayag kasi ng China, sinabi nitong pinalalala umano ng Pilipinas ang tensyon sa naturang karagatan sa pamamagitan ng pagpapatrolya nito sa karagatan kasama ang Amerika. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anillo, nakaangkla ang joint patrols ng dalawang bansa sa international law. Dagdag pa nito, bilang malayang bansa, may karapatan ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa iba pang mga kaalyadong bansa nito para itaguyod ang soberanya, gayon din ang maritime security. Binigyang din rin ito na kinikilala mismo ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang mga karapatan ng Pilipinas sa katubigang nasasakupan nito. Para sa Hero TV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Kaugnay naman po ng kaso ng pagkamatay ng OFW ni si Julie B. Ranara, Enero ng nakaraang taon, inanunsyo na ng Department of Migrant Workers o DMW ang naging desisyon ng Kuwait Court of Appeals tungkol dito. Para sa balitang yan, may report si Mia Layagi. Sa anunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW nitong Miyerkules, kinumpirma ng ahensya ang naging pagsang-ayon ng State of Kuwait's Appeal Court sa naunang hatol na guilty at 16 na taong pagkakabilanggo para sa suspect ng naging pagkamatay ni Ranara. Matatandaan na noong Enero 2023, natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Ranara sa isang disyerto kung saan naiulat na siya ay ginahasa at nabuntis pa ng 17 taong gulang na anak ng kanyang amo. Sa pahayag ng DMW kaugnay ng desisyon, pinagtibay ng nasabing korte sa Kuwait ang 1 taong pagkakakulong para sa suspect para sa driving without license na kaso habang 15 taong pagkakabilanggo para sa kasong murder. Ani pa ni DMW Undersecretary Officer in Charge Hans Leo Kakdak, inatasan niya na ang mga Migrant Workers Office sa Kuwait na makipagtulungan sa legal counsel para sa pagsasampa ng civil action for damages laban sa ama ng suspect na siyang amo ni Ranara. Kaugnay nito, sinabi pa ng ahensya na naiparating na nila sa pamilya ni Ranara ang naturang desisyon ng korte habang nangako rin sila ng tuloy-tuloy na suporta at tulong para sa kanila. Para sa Hero TV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala sa inilabas na Department Order ng DepEd o Order Number 003, humihirit ang ilang grupo ng mga guro na ibigay ang nararapat na sahod ng mga ito kahit pa nakabakasyon. Si Criza Lopez para sa detalye ng balita. Hiniling ng Alliance of Concerned Teachers sa Department of Education na baguhin ang guidelines kaugnay sa sweldo ng mga guro na magbibigay ng serbisyo sa Hulyo bago ang muling pagbubukas ng aralan. Paliwanag ni ACT Chair Vladimir Ketwa, hindi raw kasi naiiba ang bigat ng trabaho ng mga guro sa mga ordinaryong araw sa kabila pa ng maigsing oras ng pagtatrabaho nito. Kabilang ang paghahanda ng mga guro para sa pagbubukas ng National Learning Camps, palarong pambansa, enrollment period at Brigada Eskwela program. Ipinaliwanag ni Ketwa na ang kahilingan nila ay may kinalaman sa inilabas na Department Order or DO number 003 Series of 2024 na nagtatakda ng unti-unting pagbabago sa school calendar bilang paghahanda sa pagbabalik sa dating panahon ng aralan. Base sa DO 0003, magkakaroon ng 30 araw o 1 buwan na bakasyon ng mga guro mula June 1 hanggang June 30. Ibig sabihin, hindi required na magtrabaho ang mga guro sa panahong ito, subalit matapos ang 1 buwan ay may pagkakataon sila na pumili kung nais makiisa sa paghahanda bago ang muling pasukan. Giit ni Ketwa, handa naman daw ang mga guro na makiisa sa mga aktibidad na ginagawa tuwing Hulyo.
Subalit hindi sila nababayaran ng buo dahil ilang oras lamang ang ginugugol nito sa bawat araw. Sa lalong madaling panahon ay magbibigay ng kasulatan ng act sa DepEd upang mabigyang pansin ang usapin na ito. Ilang mga dahilan ang nagtutulak sa DepEd upang bumalik sa dating school calendar, kabilang ang mainit na panahon na nakakaapekto sa kalusugan ng mga estudyante, guro at sa iba pang empleyado sa paaralan, lalo na tuwing panahon ng tag-init. Para sa URTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Imbis raw na ilihis ang mga isyong kinasasangkutan, pinayuhan ni House Speaker Martin Romualdez si Pastor Apollo Quiboloy na harapin na lamang ang mga aligasyong ibinabato sa kanya. Kasunod yan ang mga isiniwalat ng ilang dating umano'y miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na nakaranas ng pang-aabuso. Tunghayan ang ibang detalye ng balita sa aking report. Dahil sa mga isyong kinasasangkutan ni Pastor Apollo Quiboloy na inuugnay sa kanyang mga umano'y human trafficking at sexual abuse, pinayuhan siya ni House Speaker Martin Romualdez na harapin ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Ayon kay Romualdez, imbis raw na ilihis ang mga aligasyon laban kay Quiboloy, harapin na lamang nito ang kanyang problema, kasunod ng paratang nito na may nakikipagsabuatan ito sa mga foreign authorities para sa mga illegal na aktibidad. Sabi ni Romualdez, walang basihan ang mga pahayag na ito ni Quiboloy at ginagamit lamang ito para i-divert o malihis ang atensyon sa mga kinakaharap nitong reklamo. Umaaksyon lamang ani ang pamahalaan batay sa binibigay na kapangyarihan ng saligang batas. Kinikilala din anya nila ang rule of law at pagtiyak sa kaligtasan ng seguridad ng lahat ng individual. Matatandang ikinakusahan ng pastor ang pamahalaan ng Pilipinas na di umano'y nakikipagtulungan sa United States upang ma-eliminate siya at ang kanyang mga opisyal. Sa inilabas na audio record ni Quiboloy, base raw sa kanyang reliable source, nagpaplano umano ang US authorities kabilang ang CIA at FBI na magsagawa ng rendition sa halip na extradition. Para sa URTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino. Samantala, sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Gaza, matagumpay nang nakauwi sa Pilipinas ang itinuturing na huling batch ng mga Filipino repatriates mula sa lugar. Ang kabuuan ng balitang ito sa report ni Mia Layagi. Nakarating na sa Pilipinas ngayong araw, ika-22 ng Pebrero, ang 14 na Filipino repatriates mula sa Gaza Strip kung saan kasalukuyan pa ring umiiral ang giyera sa pagitan ng Hamas at Israel. Sa anunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA, ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 14 sa 15 natitirang Pilipinong nasa Gaza matapos ang kanilang naging pagtawid sa border ng Egypt nito lamang nakaraan. Kasama rin ng mga nakauwing OFW ang kanilang mga Palestinong kapamilya na hindi nila maiwan kaya hindi agad sila pumayag na makasama sa mga naunang batch ng repatriates. Ito na ang ika-8 batch ng repatriation magmula noong nagsimula ang kaguluhan sa Gaza kung saan ang mga pinakabagong nakauwi ang ika-136 mula sa 137 ng mga Pilipino na nasa Gaza Strip. Nangako rin naman ang ahensya ng suporta at welfare assistance para sa mga Pilipino at kanilang pamilya na dumating ngayong araw para sa kanilang muling pagsisimula rito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, isang Pilipinong madre na lamang ang natitira pa rin hanggang ngayon sa Gaza dahil hindi pa rin ito makontak ng mga kinauukulan. Para sa URTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino. Manatili pong nakatutok, magbabalik ang URTV Primetime Balita.
Balik po tayo sa mga balita. Mayorya raw ng mga Pilipino ang nagpahayag ng suporta sa kasalukuyang liderato ng DepEd. Ayon sa isang survey, lumalabas sa pag-aaral na isinagawa ng Octa Research, 84% ng mga Pilipino ang nagsasabing tiwala sila sa DepEd. Ang iba pang balita sa report ni Criza Lopez. Lumabas sa pag-aaral na mas maraming Pilipino ang nagtitiwala sa Department of Education base sa tugon ng bayan ng Octa Research. Sa 1,200 na kasali sa pag-aaral, 84% nito ang nagpahayag ng pagtitiwala sa DepEd. Bukod sa DepEd, ilang mga ahensya rin ang nakapagtala ng mataas na trust rating, partikular ang Commission on Higher Education na may 83%, Department of Social Welfare and Development na may 82%, Department of Health na may 80% at Department of Public Works and Highways na may trust rating na 75%. Base sa datos, nakita ang mataas na trust rating sa mga nabanggit na ahensya sa Visayas at Mindanao ngunit mas mababa sa Balance Luzon. Samantala, nakapagtala ng mataas na performance rating ang Department of Social Welfare and Development na may 86% na trust rating. Sinundan ito ng Commission on Higher Education na may 82%. Pangatlo ang Kagawaran ng Edukasyon sa 81% at Department of Health na may 78% na performance rating. Mula pa rin sa Visayas at Mindanao ang may mataas na boto sa mga nabanggit na ahensya, mababa pa rin sa Balance Luzon. Kaugnay nito, nagpasalamat ang DSWD sa naging resulta ng tugon ng masa sa ika-4 na quarter ng 2023. Ayon kay Assistant Secretary for Strategic Communications, Romel Lopez, na ang resulta ay isang pagpupugay sa masipag na pagtatrabaho ng kanilang mga empleyado sa ahensya. Tiniyak din ni Lopez na patuloy ang kanilang serbisyo upang maprotektahan ang kalagayan ng mga Pilipinong nasa vulnerable sector. Dagdag pa niya na ang pagtitiwala at ang ipinahayag na satisfaction ng Pilipino sa kanilang ahensya ay nagpapatunay sa pagiging bukas sa impormasyon, pananagutan at dedikasyon na makapagbigay ng mataas na kalidad ng serbisyo sa Pilipino. Nakita raw nila ito bilang paalala na mas pagyamanin pa ang mga programa sa ilalim ng kanilang ahensya sa pamamahala ni Secretary Rex Gatchalian. Para sa URTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino. Pinuri at pinarangalan ni Vice President Sara Duterte ang Philippine Coast Guard Southern Mindanao at mga K9 Dogs Unit nito na tumulong sa search, rescue at retrieval operations sa nangyaring pagguho ng lupa sa Barangay Basara, Maco, Davao de Oro. Ang naturang seremonya ay pagkilala at naka-highlight din sa rescue dog na si Appa, isang mixed breed ng Aspin at Golden Retriever na nakahanap sa isang 3 taong gulang na bata na 3 araw nang natrap mula noong gumuho. Kinilala rin ang ilang rescuer dog na sina Britney, Tifa at Ivy, kasama ang kanilang mga handler na tumulong sa search and rescue operation. Nagpasalamat naman ang Coast Guard District Southern Mindanao at nagpaabot ng pagbati sa mga awardees sa kanilang mga nagawa upang makapagsagip ng buhay matapos ang malagim na pagguho ng lupa sa naturang lalawigan. Tunay na rin anilang nakikilala ang mga K9 sa bawat komunidad bilang mga crucial assets, lalo na sa kanilang gampanin sa SNR Retrieval Ops kung saan layong sumagip ng buhay. Sa kasalukuyan, aabot na sa mahigit 100 bangkay ang na-recover ng mga otoridad mula sa pinangyarihan ng insidente. Sa iba pang mga balita, patay ang 14 na katao matapos malaglag sa isang bangin ang sinasakyang truck ng mga ito sa Negros Oriental. Sa inisyal na report ng mga pulisya, binabaybay ng truck ang isang kurbada na kalsada ng mag-malfunction ang preno nito, dahilan para mawalan ng kontrol ang driver sa manibela. Bumulusok ang truck sa bangin na humigit kumulang 40 hanggang 50 meter ang lalim. Ang ilang mga pasahero ay naipit habang ang iba ay tumilapon umano sa sasakyan. 14 sa kanilang namatay sa lugar at ang mga sugatan naman ay dinala sa Mabinay Medicare Hospital. Ang 17 sakay ng truck na ito ay papunta sa Barangay Dawis, Bayawan City para sana bumili ng mga livestock nang mawalan ng kontrol ang driver nito. Kinilala ng mga otoridad ang 10 biktima ng aksidente na sina Junjun Magos, Peding Desipolo,
J.R. Desipolo, Rick Desipolo, Dodoy Magos, Alan Flores, Lindo, Leo, Jemboy at Marlon. Lahat ay residente ng Libertad, Negros Oriental. Sugutan naman ang truck driver na si Antonio Toreno at ang dalawa pang sakay nito na sina Almer Gargoles, Igugan at Giovanni Flores. Ayon kay Police Lieutenant Stephen Pulinar, Negros Oriental Police spokesperson, ang iba pang biktima ay hindi pa natutukoy. At manatili pong nakatutok, magbabalik ang Hero TV Primetime Balita. Na ako. Balik tayo sa mga balita upang masungkit ang kauna-unahang Guinness World Record para sa may pinakamaraming inaihain na Filipino pork dishes na katakdang magsagawa ng 5 araw na selebrasyon ang NatFed. Tampok ang iba't ibang putahe gamit ang Filipino pork mula sa mga hog farmers na suportado ng Quezon City Government. Para sa kabuuan ng balitang yan, sa report ni Vanessa Cleofas. Sa kauna-unahang pagkakataon, susubukan ng National Federation of Hog Farmers na mailagay sa Guinness World of Record ang kanilang 5-day hog festival. Tampok ang nasa mahigit 300 food pork dishes with no duplicate, kung saan katuwang nila dito ang Quezon City Government sa pangunguna ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sa isinagawang press conference sa Quezon City para sa 5 araw na hog festival ng NatFed, idinitalye nila ang ilang kaganapan na mangyayari sa naturang pagdiriwang. Sa unang araw magaganap ang Guinness attempt kung saan ipepresenta nila ang iba't ibang pork dishes na lulutuin ng mga makikibahagi sa selebrasyon mula sa mga eskwelahan, Quezon City restaurants, organization, individual at probinsya sa bansa na maaaring sumungkit sa world record.
Sa pangalawa at pangatlong araw naman magkakaroon ng pop-up market tampok ang mga panindang Pinoy. Bibida naman sa pang-apat na araw ang mga kilalang chef sa buong bansa na gagamit ng local pork na madaling mahanap sa Pilipinas na maaaring gamitin sa pang-araw-araw na lutuin ng mga Pinoy sa kanilang hapagkainan. Habang ang panglima at panghuling araw naman ay tutuon sa isang hog farming and livelihood conference kung saan tatalakayin dito ang pagbuhay sa nakagawiang tradisyon ng mga Pinoy gaya na lang ng paghahanda tuwing may kasalan kung saan pangunahin sa mga niluluto dito ay local pork. Pero bukod dito nilalayon din ng festival na muling makilala ang Pilipinas pagdating sa mga pagkaing ipinagmamalaki ng bansa. Paraan din daw ito ng NatFed upang mabuhay muli ang mga hog farmers sa Pilipinas na nawawala ng pag-asa dahil sa African Swine Flu o ASF na tumama sa mga hog industry. The 5-day festival that we will be having will start with a kick-off para sa bayan, para sa buong mundo, na makilala ang Pilipinas. Because of the African swine fever, nasiraan ng loob ang industriya. So we want everybody to live again, mag-repopulate tayo uli, kumain ng Filipino pork, at buhayin natin ang allied industry. Asahan naman daw na ang ihahaing mga pagkain sa naturang selebrasyon ay pamilyar pa rin sa panlasang Pinoy. Hindi lang din daw ito nakasentro sa mga pagkaing makikita lang sa Metro Manila, kundi tampok din dito ang iba't ibang putahe na mula sa iba't ibang probinsya sa bansa na maipagmamalaki. But there are also dishes po that will highlight some regional dishes. Meron po tayong dishes from Ilocos, Bicol, Kapampangan, Marikina, and other places po that are unique and endemic to them. So, I think yun po yung mga magandang things here in World Guinness kasi by doing this, mas pinapakilala po natin yung dishes from the Philippines, not only from Metro Manila but from other parts of the Philippines as well. Bilang bahagi naman ng patuloy na pangako ng Quezon City Government sa pagbibigay ng plataporma sa mga local hog industry at local farmers sa kanilang lungsod, buo ang kanilang suporta sa gagawing selebrasyon ng NatFed. Bukas din daw sila sa pakikipagtulungan ng iba't ibang hog raiser na mailagay ang kanilang mga produkto sa kanilang mga establishmento, gaya na lang ng mga restaurant, supermarkets at iba pa upang mabawasan din daw ang pag-angkat nila ng imported pork. Sa ngayon, nasa 400 na ang nais na makilahok sa naturang festival. Samantala, nakatakda namang magsimula ang 5-day festival mula March 1 hanggang March 5. Mula dito sa Quezon City para sa URTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino. Sa iba pang mga balita, layon raw ng isang non-government organization na mas ipaunawa pa sa publiko ang mga ginagawang proyekto at programa ng kanilang mga lokal na pamahalaan para sa transparency. Sa ganitong paraan, mas mailalapit raw ng grupo ang report sa financial statement ng mga LGUs para sa mas malinaw at mas mabilis na paraan. Tunghayan po ang detalye ng balita sa aking report. Kasunod ng kanilang patas at mahusay na pamamalakad sa kanya-kanyang nasasakupan, nakatakdang kilalanin ng Citizens Participatory Audit System o CPAS League Group Incorporated ang ilang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Ang CPAS ay isang non-government organization na layong ilapit at mas ipaunawa pa sa publiko ang mga financial statement o tamang paggamit ng pondo ng kani-kanilang mga LGUs. Kikilalanin ang mga ito sa pamamagitan ng 3 kategorya. Una ay ang mga LGU at cities na nasa ika-5 highest average cash in bank balances mula 2015 hanggang 2022. Ikalawa ang 5 may pinakamataas na ratio ng local source revenue sa IRA na may least dependent sa IRA at top 5 naman na may pinakamababang ratio ng OPEX sa local source revenue na may sapat na pondo para sa OPEX. With accumulated or remaining cash in bank balance as of December 31, 2022. Ang scorecard po natin talaga ay tinitingnan natin ang kanilang revenue versus doon sa operating expenses. Meaning ito yung mga cash, hindi kasama ang mga expenses dyan na hindi cash, non-cash, all cash. So meaning
maganda na yung utilization nila doon sa operating expenses. Tapos, ang sobra, we have to presume na ginamit talaga yan sa capital outlay or sa mga other expenditures. Umaasa naman ang CPA na ikatutuwa ito ng ilang LGUs dahil sa pagkilala ng kanilang grupo base sa performance ng mga ito. Hindi rin naman anya nila kine-question ang kanilang mga gampanin dahil nakabase lamang ang grupo sa annual report na inilalabas ng Commission on Audit o COA. Statements na ginawa ng bawat opisina, nakapirma sila with a statement of management responsibility kung ano ang inyong information dyan ay inaako nila. So, dapat lalo na maging masaya sila. Sigaw-sigaw na yung palagi, kailangan transparent. Anong ibig sabihin transparent? There is a disclosure, there is a proper information that has to be shared to the public. Sa ngayon, nangunguna ang Quezon City sa monitoring ng grupo bilang pinakamaayos na may pamamalakad sa sariling tumpondo. Pumapangalawa ang Valenzuela, Manila, Pasay at Marikina. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino. At para naman makibalita sa may init na usapin sa mundo ng entertainment, ang pinakabagong mga balita patungkol sa mga paborito niyong stars sa balita ni Angelica Galvez. Matapos ang ilang haka-haka tungkol sa pag-withdraw umano ni Miss Kananga, Natasha Elema Jung sa Miss Universe Philippines 2024 ay kinumpirma niya na ito ngayong araw. Matatandaan na naglabas ang Miss Universe Philippines Organization kahapon na ang official headshots ng mga kandidata para sa MUPH 2024. Ngunit ipinagtaka ng ilang pageant fans kung bakit wala ang picture roon ni Miss Kananga na pinagsimulan ng haka-haka. Samantala ngayong araw ay kinumpirma na ito ni Natasha na hindi na niya itutuloy ang kanyang karera sa Miss Universe. Sa inilabas na official statement ni Natasha sa kanyang Instagram, personal reasons daw ang dahilan ng kanyang pag-withdraw. Nakasaad sa kanyang pahayag na ngayong araw ay inaanunsyo niya ang kanyang pag-withdraw sa pageant dahil sa kanyang pansariling dahilan. Sa ngayon umano ay ipaprioridad muna ni Natasha ang kanyang personal growth at improvement. Gagamitin rin daw ni Natasha ang panahon niya para makahanap ng kaparaanan para malampasan ang ilang pagsubok sa buhay. Sa huli, nagpasalamat si Natasha na naging kinatawan siya ng Kananga sa Miss Universe Philippines 2024. Humingi rin siya ng dispensa sa mga organizers ng Miss Kananga at sa kanyang supporters. Samantala sa iba pang showbiz news, nagbabalik na sa Philippine television ng aktor na si Richard Gutierrez. Ito ay matapos ibahagi ni Richard ang kanyang excitement sa kanyang bago at paparating na project sa ABS-CBN. Sa Instagram post ni Richard, nagbigay ito ng ilang pasilip ng kanyang mga litrato kasama ang Chief Operating Officer ng ABS-CBN for broadcast sa si Cory Vidanes at Star Magic Head na si Laurenti Jogi. Kinaption ni Richard sa kanyang post na new beginnings, fresh start. Excited for this new chapter with my ABS-CBN family and thankful for their continued support. Looking forward to sharing more with you in the near future. Glory to the Most High. At para naman sa mga blinks dyan, nagtayo na ng sariling agency ang Blackpink member na si Jisoo na pinangalanan niyang Blisu. Sa Instagram page ng Blisu, ibinahagi ni Jisoo ang kanyang excitement tungkol sa kanyang new start. Sa kanyang message, sinabi nito na abangan ang mga susunod na mangyayari. Siya umano ay dedicated sa pagbibigay ng saya sa lahat. Pahabol pa ni Jisoo, napatuloy pa rin sanang paulanan ng pagmamahal at suporta si Jisoo at ang Blisu maging ang Blackpink. Matatandaan na si Jisoo na ang ikatlong Blackpink member na nagtayo ng sariling kumpanya. Para sa EuroTV Showbiz Balita, Angelica Galvez, sumasaludo sa bawat Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap hanggang sa mga oras na ito. Para sa karagdagang impormasyon at balita, bisitahin kami sa aming official website, ang eurotvph.com. Maaari nyo rin kaming mapanood sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli, ako si Henry V.
Nicolas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito po ang EuroTV News. Sumasaludo sa bawat Pilipino.